madilig, bumangga, giba for at Titulo 2025. Dito sa Titulo 2025 ay ang magkakampyon ay makakakuha ng 9 million pesos. Kaya ganun nyo. Pero sa kumpadre naman ay 2 million pesos dahil bago pa lang kayo. Maraming salamat sa Branded, Hype It, Black Manila, Real Jokes, Killions, Pinoy Boulevard kay Madam Erling Xiao. Shoutout na rin sa Crown Manila kay Utol Nico Manning. Sa kanan ko may MC, magpakilala ka. Joe Baltz, HG, Bukids, Mantra, shoutout palagi, Ojo Free, AJ. Shoutout kay Brett, shoutout sa mga taga-cover guys. Shoutout sa lahat kay Nick. Yeah, wala kang malapatan na 16. Sa kaliwa ko may MC, magpakilala ka. Yo, Zek nga pala, shoutout kay Beverly Bala, tsaka kay Corporal Endoso ng Taguig Police niya. Patay, nagpangkit ng polis. Nanalo ng kwento, si Balz. Pinili niya muna. Sek, tara! Ang makaubante sa tournament, sarap sa pakiramdam. Talagang malinamnam. Kasuputang inang kalaban to, mantra na naman. Nakita mo yung poster? Buhat na buhat ka ng kagrupo mo kasi. Nilagay siya sa pinakataas ng poster, tas nasa baba mo lang kami. Puta, yung main event nilagay sa gilid ng poster, di ba ang gago? Ang taba ko na nga, nilagay pa ako sa gitna, zinumpa ko. May iba tayo. Sabi ng dati kong katrabaho na kababata mo, sabi mo daw madali lang akong matalo kasi wala akong masyadong tropa sa pulo. Yan ang trip. Handa siyang gumamit ng companionship para umabot sa championship. Pero it makes sense. Isipin mo dikit yung laban natin. Tapos tropa mo yung mga judges. Hawak patalim yun, boy. Sa'yo nila ibibigay yung edge. Kaso na sa akin yung point. Pagtulungan man ako ng pagtulungan, hindi na yan mahalaga. Kung bibilangin ko yung kalaban, wala akong mapapala. Magtitiwala na lang ako sa sandata kong dala. Iisipin ko na lang ako si Madara. Alam nyo ba, nung debut battle ko sa pulo, laban kay Andros, may nakita akong comment para daw kung sa Apex. Ayun. Tinigil ko agad, mami. Siya putang ina, 13 battles na, sige pa rin. Pinanood ko yung 13 battles mo. Hindi madali yun. Tangina mo para akong nakatapos ng isang season. At balita ako, call center agent ka daw. Yung sahod mo kayang bumuhay ng kapitbahay, biyanan, pati asawa. Parang hindi lalaki sahod mo, tangina account nyo Wakanda. Palagi pang absent. Puta, matindi rin. 2 weeks daw siya na ospital o pagpasok ng itim. Putang inang ospital yan, open court. Tsaka pansin niya pag di niya raw, ganyan na siya. Humble. Ulol, nakakapikon. Sa akin ka gumanyan, baka kagating kita. Uso pa naman rabies ngayon. At kung yung mga kagrupo mo at ibang MC dito, hindi ka kayang prangkahin, ginagaya mo lang sa Apex. Ibahin mo ako. Construct, diction, facial expression, gayang-gaya mo, pati todo. Sabi mo nga kay Pacboy, 14 minutes and 33 seconds. Mas maganda pag may receive. Pakinggan nyo pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Ina mo pakinggan mo Sa personal mo nga kang tuta na malambing. Tuta na malambing. Apex versus Shernan. Kaya pwede sa tuta mga kambing. Feeling gangster pero sa totoong buhay, isa kang tuta na malambing. Ano yun? What a fucking coincidence! Ano? Di niya yung ninakaw? No ba kayo? Yung laban niya kay Pacboy, 1 taon nang nakakalipas yun. Yung kay Apex, 8 years ago. Ano? Puta, gumamit pa ganun pa siya. Para kunwari hindi ka affected, yung hindi niya ma-diffuse. Ang labo. Kahit anong dinay mo sa harap ng mga tao, may isang trap pa ako. Pag ginaya mo si Apex mamaya sa round mo, ibig sabihin sinasadya mo. Umaasta kasing top of the food chain, hindi ka predator. Wex ka tol, nangihiram ng lakas sa haring araw. Escanor, ako ang tunay na may lakas ng araw at normal yung sa bida. Bawat battle ko may tawanan parang Sun God Nika. Kaya sige, gayahin mo lang si Apex kung tingin mo solusyon ng pagnanakaw. Lumalakas ka lang naman kasi pag ginagaya mo yung haring araw, ako malakas araw-araw. Kaya sige, mula ngayon, fusion reactor na yung pangalan yan. Total gusto niya lang din naman maging artificial sun. Sabi pa niya kay Charisma, sa pulo daw siya gumaling, tumalinot tumalim.
Puta, iba rin. Tatandaan mo, Bats, at sa utak itanim. Para sa amin, isa ka pa rin. Tuta na malambot. Wait. Bago matapos yung round, may papanood ako sa inyo. Ayoko kayong naloloko, dapat aware kayo. Pakinggan nyo kung paano niya idiin yung punchline, ha? Pakinggan nyo. Yung katotohanan yung mga battle hindi para sa'yo. Kita niyo sa lapak na nagpuluto ng ngipin, ha? Pero mas stretch pa rin yung mga sinasabi mo. Bakit? Matatagal mo na laman. Mapakinggan nyo kung paano niya idiin yung punchline. Bantayan nyo kung Apex pa rin yung gagawin niyang moves. Ikaw patunayan mo sa amin kaya mong on the spot mag-improve. Wait. Para sigurado talaga. Babat gaya mo kay Apex gago, ililista ko pa. Deep note. Tangina mo, patay ka. Testing mo ang Apex to. Ay, paano ba? Pakinggan natin. Yaw! Tangina ng mga bars parang gago. Oo, ako si Escanor, yung pinakamalakas na tao. Tapos, tangina ng mga barat, pack shit. Oo, taga-Wakanda ako, advance yung mga gamit. Joe! Zek, ba't nag-quarters ka pa? Kala mo naman talaga meron chance yung mga horado bias na. Sino ba naman kasing ayaw mapanood yung Bats versus Nasha? Pulu game? Yeah. Pulu game? Ito yung mantra na naman boss, kaya sa tour na pwede ka na mag-goodbye. Doon pa lang kay J-Ray at Andros, umuwi na yan lantang gulay. Ngayon nag-meditate na naman ng mantra, di na siya na umay-umay. Maging bitch ng mantra, yan ang mantra niya sa buhay. Kasi sino bang magsasabi dyan, di malagim sasapitin nito. Punching bag ng mantra ang tinapat nyo sa boksingero. Bali ang flip-top dreams mo pag lumapat na mga to. Fuck Enigma intro, ngayong may MC sa kanan ko. Zek, yung tattoo mo sa liig nakaka-bad trip. Pero sige, dagdagan natin yung tattoo mo, total malupit din ako na artista. Lalagyan ko ng tinta yung liig mo gamit estilo ni John Wick, pangalan sa liig ang puta. Wak shit, makikilala ka sa tattoo mo, ako makikilala sa rap skills. Kahit na yung disenyo pambay, tama lang rin na nilagay. Sobrang grabe ng pagkatay, sa tattoo na lang malalaman ng investigador kung kanino yung bangkay ako'y. Sa room for improvement nakatambay. Ikaw mula tayo test hanggang pulo, ganyan patin. Ganyang punchline, skin flow, cadence nila pag na mga rapper sa ilalim. Ngayon panoodin nyo tong bitch na dumaing. Di na papaabutin ng ospital yan, sick, paano di niya trip gumaling. To find test me fool. Halimaw tong puno, mala baby group. Butas kanyang dibdib, baga aim and shoot. Boy kung sick ka, sound, walang bulletproof. Mati ka, dakalabi talagang highlight reel. Factory reset, pagka-click ko sa likod, parang Buzz Lightyear. Matik disappear kasi mga ganun para di arok ng kanyang brain size. Tapos sobrang layo ng agwat ng aming pen style, pero tinalo mo rin si Batman. Damn nice yung Batman na tinalo mo, baguhan yung akin, may prep time. Bangkay ng mga gago naghamon na akin nang ibabalandra. Pinili ko ngayong taon magkampiyon para walang madurog na mantra. Kala niya mayroong pag-asa kasi sa wakas nakalampas na siya sa first stage ng tour na. Congrats man. Kaso tiwala ako yung mga nirap ko kanina, di mo kayang tapatan. Wala pang round 2, overkill na, tangina naman. Pinapaalala ko lang sa'yo, Sek, na hanggang round 1 ka lang. Ay, paano ba? Pakinggan natin. Yo, Zek nga pala. Okay naman yung round si Bats. Puta, 1, 2, 3, 4, 5. Okay sana kaso 8 times yung ginaya yung deliver ni Apex. So, as a professional judge, hindi ko ini-scorean. Pero yun lang siyang bulletproof. Ang lakas nun, boy. Binigyan ko yun ng 3 apoy. Tsaka although nalahalata si Apex yung ginaya, binigyan ko ng puntos yung kapal na mukha niya. Hindi nyo to pwedeng i-tolerate. Sariling pagkatao ayaw aralin. Pag-usapang moto sa FRBL, pulo, nandun tayo sa ilalim. Self-proclaim, magaling ako mag-bars. Yung tulad mo, alam ko yung hangarin. Kaka, mas malalim kami, mas magaling kami. Ang baba ng tingin sa atin. Lalo na nung nirime mo yung dyan, sa kangkungan. Yung katok, sa nakapasok. Puta, ang bangis. Yung husay, walang mintis. Siguro kahit inis, irarime mo sa multidimensionalities, nakakahingal ka sa rin, tangina mo. Sabi mo kay Josh, nananapak ka? Ang lakas mo, pre! Sa akin ka makipag-square, dadaling kita sa korte. O pagsabihin mo, duwag ako. Eh kung halikan kita dito, gago ka, sabihin mong gawa,
Puta, natakot na. Baka kasi pag hinaligan ko, maging tao siya. Mukha kang homeless. Akala mo okay yun. Kamukha mo yung best friend ni Spider-Man sa No Way Home. Gago rin ba itong gumagawa yung Sinabihan niyang talunan yung bantay ng bakery. Porket yung paninda hindi pasok sa kanyang panlasa, siya yung nagpakabiter. Balts kahit kailan hindi naging loser yung mga taong breadwinner. Binabangga mo yung gobyerno, di ba? Kaya nakakapagtaka. Bakery na pang masa, inaaway niya. Akala ko pa naman isa ka sa mag-aalsa. Bakery bars. Balita ko, malusog at bibo daw yung baby mo. Kasi hindi pa na-deworm. Patay talaga. Hindi naman sa panguhusga. Doon din yan pupunta. Hindi pa nga patay yung bata inuuod na. Sana yung anak mo, biglang tumakbo palabas ng bahay walang suot na salawal. Maririnig mo yung motor sobrang bilis ng andar. Sabay maririnig nyo rin yung kalabog na sobrang brutal tapos paglabas makikita mo yung anak mo naliligo sa kanan. Etong susunod kong angle, dahil sa ginawa niya sa uling kalaban niyang babae tsaka sa katrabaho kong kababata mo. Nung buntis pa daw yung misis mo, todo mo alagaan. Kasi yung pagbubuntis, hindi nga naman yung joke. Pero tuwing umaga daw, pinapainom mo ng Cortal pati Coke. Porkit hindi ka pa ready maging tatay, ipapalaglag mo yun par. Kaso malakas yung bata, hawak yung bituka o nakikipagtag-ukwar. Alam mo kung anong karim ng anak mong si Mavis? Paglaki niya, mabibiktima siya ng 5 rapists. Alam ko, hindi kayo sang-ayon dito. Pero minsan kailangan ng ganito. Pag buntis daw kasi dapat nakikipag-body-body. Ang brutal niya, no? Hindi mo pwedeng sabihin mali yung ganito. Wala kang karapatan, bro. Dahil umpisa pa lang gusto mo na rin mamatay yung anak mo. Ano, mabuti kang tatay? Ululudas ka. Talagang there's a layers to this shit kasi nga balat sibuyas ka. Father figure daw siya. Pero buhay binata ang gusto. Ngayon ka na buko. Hindi ka nagpaka-father bats. Figures lang gusto mo. Kaya wala kang karapatang magmaktol, hindi mo piniling magjakol. Kaya kahit iribat mo yan o anak ipagtanggol, tinangka mo pa rin pumatay ng isang sanggol. Kahit pasantol. Ay, pakalaban, pakinggan natin. Yo, sa mga ginagawa niya, akala niya siya yung idolo. Aasta ka na lang talagang judge pag tanggal ka na sa titulo. Yo, yun na yung mga rounds mo. Sobrang stupid. Sobrang hina, kaya lang talunin, mga mantra bootleg. Kaya nanalo siya kay 5, sana daw manalo sa akin si Bat. Kasi trip niya ulit na kalaban. Pwes hangad mo na rematch wasak. Mali ka nang inasahan. Bagay na bagay pa naman ng Glock. Kay Spider-Man o kay Batman. Kay Superman o Wolverine. Pati si Sek makakatikim pagbara ko ng benga. Na ako fucking save ya. Papatayin ko na yung Sek na di na mahirapan. Euthanasia! Sa bracket natin, pinaka-lame ka! Kasi napaglumaan na yung kadiri mong wordplay, pati personals na invento. Paano sasabay sa new shit kung yung sulat ni Ezekiel nasa lumang testamento? Pero amo nga niya daw si Arik. Yun lang. Magiging kamukha mo na si Arik nung niligtas nung pangs. Lahat tayo nanonood ng iba't ibang liga. Diba, boss? Kaya mag-agree kayo sa akin pag sinabi ko 90% ng underground MCs katunog niya halos. Di ko malaman kung ano pero pattern ng flow nila di na natapos-tapos sa mga patay na isda lang naman ang sumasabay sa agos. Buti pa mga MC na cringy, may sariling identity, ikaw pag ko kayo na master. Buti pa sa NBA 2K, may sarili kang karakter. Mga cancer, ang daming kaboses parang kumanta lang ng chorus anong gagawin sa dugong pulo ng mga tunog mo tus magkaiba tayong roots. Kitang-kita sa sentro. Ikaw nakinig sa mga bakaw, nakinig sa mga negro. Tipong idol ko si Tayrak. Tas idol mo si Supremo. Tas minsan Apex wannabe. Yan na ba yung ibang klaseng idol? Yari yung Apex wannabe sa Apex Predator. Huwag ka na umebas tol. Haring araw variant na naman kasi nakakabobo. Tangina mo, tumigil ka na, nag-champion na si Pamoso. Kaya sa sarili ko estilo, palihim yung insecure. Ito simpleng rule. Boy, kung kukuha ka ng titulo at may sarili kang signature. Habang si Kuya Balz palag-palag sa sariling estilo na gamit,
Pinapakitaan ka ng ginto para sinapakan ni Thanos sa bang may infinity gauntlet. Malabo sumabit. Pag nasa battle rap, pinapakita ibang klaseng art. Kung uno mas kailangan mo, wala na yon sa titulo. Pwede na kayo maglaban sa sunod na undercard. Ito na yung part. Napatay ka na pero tinitipitipihan ka pa din. Pinuputukan kahit wala na para lang ubusan ng bala yung barrel. Ground and pound kahit nakahandusay na sa sahig. Anong rason? Ba't kailangan sagarin? Wag mo na alamin, walang ibang rason, boy, kundi kaya ko kasing gawin. Nag-rebat ka pa? Putak, anong stupid? Stupid, bobo. Para maray mo sa bootleg, tanginang to, stupid. Stupid! Malaki daw burat niya, tas maugat-ugat. Ulol pag mataba, maliit burat. Insecurity sa burat, sa bateng nilabas ni Gago. Ang kaso, kahit anong bars mo dyan, yung titi natin pang aso. Pag tumitira tayo ng pa-dog style, may napapansin ka ba, Chong? Hindi natin mabaon. Kaya nga pag tumitira tayo, dapat pa ganun. English pa ng English. Inalakas mo, pues para sa akin, you're too noob, bitch. Sobrang hina yung mga battles mo nasa YouTube Kids. Tsaka hindi naman English ang basihan ng talino ng tao. Alam mo kung saan yung basihan? Sa trabaho. Nag-aral ng English para lumaki yung sahod. Eh pag pinatay kita ngayon, magsusuot ka rin ng barong Tagalog. Producer ka? Hindi mo nga ma-mix and master sarili mong style. Ano pa gagawin mong excuse? Tsaka mo na ako yabangan na kaya mong mag-produce pag yung sarili mong style kaya mo nang i-reproduce. Pangalan niya Christian Puno pero ang bobo ng moves. Paano ka naging puno? Hindi ka nga makapag-branch out ng roots. Hindi nga ako nahirapan sa'yo. Ganyan nga lang sa akin. Basic lang yung 3 parang pinatira nyo sa Ray Allen. Kaya swak at counted. Championship ang aking plan. Kasi yung tumira, ringless. Kaya siguradong may puntos yan. Score lang ng score hanggang matambakan ka dito. Parang pataya. Yung ending, 5-0. 5-0, sa akin mapupunta. Pero kung gusto mo sa'yo na, pang Eminem lakas ko. Pero bibigyan muna kita ng 5-0 sabay babariling kita para 50 cent labas mo. Pagbagsak, gugulong ang barya. At ang habulin yon, not very nice. Kakahanap mo ng barya sa underground, makikita mo Pennywise. At galit yan sa mga fan na nagko-comment sa battle. Ganun siya mag-gatekeep. Hindi valid ang opinion mo sa equation niya kung hindi ka MC. Bakit naman ganun? Siguro lumaki ka sa pamilyang toxic. Gatekeeper na ugaling aso, ano ka bantay ng Zoldyck? Walang silbi ang hangin mo, parang sa langs naka-dead space ka. Aasarin ko lang tong hanggang bago ko pumasok sa gate hanggang mag-red face siya. Guilty na gatekeeper, makikita nyo sa bare face niya. Hindi mo ako maharangan kahit mag-tailgates. Kahit mag-tailgate ka, dala kong 9 tails, tangina mo may 8 gates pa. Kaya ano, Mr. Gatekeeper? Kaya pa? Malamang hindi yan na amin. Gusto niya kasing manalo sa akin. Dinamihan ko yung gate reference para yung punto maisalin na welcome ho kayong pumasok dito sa kultura namin. Kaya Mr. Apex Copycat, kaya pa G? Kahihiyan sa pulo pag nag-advance o nag-champion pa yung MC na naakaw lang yung identity. Matagal na kitang tinalo, nilampasan mula elementary. Dahil mula pagkabata, matagal ko nang tinapos yung mga kopya ng A to Z. Tangina, pag nag-rap, parang naaaning. 50 cent to, di mo kayang patayin. Yaw. Tol, kailan unreleased ng tracks mo? Kadiri kasi yung quality, parang gago lang. Mahal niyo daw yung hip-hop. Pati mo gastosan. Huwag kang ano dyan. Yan trash mo na music, dapat sine-censor. Di ko makitaan kahit onting effort. Di porket libre mga rap sick, libre na mag-record. Lubog kasi yung vocals. Awit Chong, sarap mo gamitan ng equalizer. Malang Denzel Washington. Yari itong successful na raw pero lagi pa rin gamit, free for profit. Di, wala namang masama doon, gago. Ganyan na ganyan din ako. 5 years ago, ang tagal mo na nagrarap sa pagbili ng beat, di ka pa rin obligado. Paano mo sasabihin sa'yo yung dinuraan na ng lagpas 100 tao, tang inabistado? So what you gotta say now? To sanay sa copyright, ang dali lang ma-take down. Pagka-aim blow, walang halong fillers to boy at inisipan mo mag-back out. Sobrang raw ng performance, pwede mo nang i-upload ni Tito sa SoundCloud.
Ang hilig pa niya magdahilan pagka di siya ramdam kasi sobra raw busy. Tangina mo, di ka nga ramdam kahit sa GC. Ayaw na connection sa po. Yung kadiri mo mindset, ba't di magawin better cap? Solo leveling ka na nga, di ka pa rin nagle-level up. Kaso nandito na yung tunay na sunggin mo para tanggalan ka ng kulit. Pagkatapos kong itupi, sasabihan ko yan ng arise para bubungin ulit, repin myself pa. Napakawak ng trippings, no? Ba't ba nag-feeling mainit to? Nagmukha ka na ngang OFW yung may among Arabo eh. Kakarep mo sa sarili mo. Di kita titigilan hanggat di mo naiintindihan. Hindi ka kabilang. Putang ina ka. Yung sunod ko na linya, malamang pamilyar siya. Zek, yung pagsusuot ng galing, tiniternohan ng pakikisama. Sasali ng pulo, tas walang pakisama. Matik olats. Paano pag nag-finals ka, tas yung judge si Jonas? O pero sige, finals ka na para sa tour na di ka bitin. May isa lang akong hiling. Pag nag-finals to, Tito, sa Angeles para makasama naman siya sa swimming. Ako rin naman, may mga di nasamahan na outing. Pinagkaiba natin. Ako hinahanap. Sasama ba si Sek? Tanong na di mo maririnig kapag merong mangganap. Di kasama sa kapatirang nabuo sa pulo. Ba't nandito pa yung Brad? Shut the fuck up! Tanga walang karapatan sa titulo pagka di ka mag-anak! Yo! Pagawak mo na bisto, lagapak mo na intro, di sapat sa pagkabalagbag to'y pulido. Napanood mo yung ira namin? Tanga ira ko pa rin to! Kaya itong bobong di kasali, karumal-dumal lang sinapit. Bumanggagi ba yung crime scene, saksi yung mga tao sa branded. Kuya Bats yung prime na suspect! Habang si Tito Sher nagmukha ng pulis kasi nililista na yung pangalan ko sa wanted. Panis. Ay, pinapalagay tama na yun. Mula Rapati League, Bumanggagi-Ba 4 at Titulo 2025 dito sa Branded Munoz QC. Mula magingay! Yes! Yun, maraming salamat sa Branded, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Killions, Pinoy Boulevard kay Madam Erlyn Shaw at ang boto ng Murado, 5-0 para kay Balts. Yes! Sarap palagi kay Israel. Kung alam nyo lang kung paano na ako sinasamahan ng practice. Tsaka sa shoutout sa client ko, hindi ako call center, BA na ako yun. Si Brett. Yun, binato ko si Balls o 3 rounds. Kita-kita naman kung gano'n siya lumalamang every round. And hindi naman laylay yung ano ni Sek, hindi naman laylay yung dala niya. Kaso after niya kasi bumanat, kitang-kita yung difference niya ni Balls dahil sobrang handa si Balls to si Sek. Hindi parang hinuhugot niya sa isip niya kung ano yung linya kasunod. Tapos hindi pa gulong ka, hindi ganoon lumalanding yung mga tiro ni Sek. So all 3 rounds binoto ko si Balls. So, Singo, Creo, binoto ko si Balz all 3 rounds. Round 1, medyo na di ko nagustuhan yung ginawa ni Sek para maging laging sa akin yun. Pero, consistent si Balz, 1, 2, 3, kaya binoto ko si Balz. Yo, ako nga pala si Jaime. Solid yung laban. Pag bumabanat si Sek, kakala mo sa kanya na pero pag bumabanat si Balz yun at ang yung tatabunan. So all 3 rounds kay Balz pero props kay Sek. Magandang laban. Binoto ko si Balz. Ginudge ko siya overall. Pareho silang may angle na ini-imitate yung meron daw ini-imitate na style. So kinonsider ko lang yung written. At pagdating sa written, feel ko mas malaki yung lamang ng material ni Balz pagdating sa content. So ayun, overall kay Balz. Tsaka mas hard-hitting din. Balz. Yun, dito na binoto ko 3-0 kay Balz. No? So, nakita natin yung buong kabuuan na kompleto yung recados na meron si Balz. Tapos medyo nagdalaylay ng kaunti, lalo especially sa round 1 ni Sek. Tapos lagi nasusumbatan doon lagi ni Balz na mga ganyan multi. Tapos mga hindi nagpabago-bago or default ulit yung kanyang mga angle.